Uy, Kuya Shane, ano na naman yung ginagawa mo? Ito katatapos ko lang mag-tire rotate ng aking gulong. Bakit ba kailangan pang mag-tire rotate? Kailangan nating mag-tire rotate para ma-maximize natin yung ating gulong. Kasi halimbawa ito, front wheel drive, ang unang numinipis dito is yung harap. Yung likod hindi masyado. So, ginawa ko, pinagpalit ko siya. So, Kaya, kailan ba dapat mag-tire rotate? ideally, dapat tayo magta-tire rotate tayo every 10,000 to 20,000 kilometers. So, depende na lang sa atin kung ano yung gusto natin. Pero around 10 to 20,000 dapat nag-tire rotation tayo. So, Kuya Shane, turuan mo naman ako paano ba ginagawa yung tire rotation. Yung tire rotation, ang idea kasi dyan, halimbawa, front wheel drive yung sasakyan mo, yung nasa likod mong gulong, ilalagay mo sa harap. Pwede siyang pa-parallel o pwede rin pa-cross. Yung iba naman ang ginagawa is sinasama rin sa rotation yung kanilang spare tire. So, depende na lang sa inyo kung paano yung sistema. Pero ang pinaka-idea, every 10 to 20,000 kilometers, yung nasa harap mo o yung nasa harap mo, dadalhin mo sa likod at yung nasa likod mo naman, dadalhin mo sa harap. Para maging pantay yung upod niya, ma-maximize ninyo yung spike ng inyong gulong. Ano naman mangyayari kung hindi ko ginawa yung tire rotation? Pag hindi mo kasi ginawa yan, ang mangyayari dyan, maaga kang magpapalit ng dalawang pares ng gulong. Halimbawa, ito, sa unahan, hindi siya pinalitan. So, ito yung unang ninipis. So, ang ending nito, bibili ako kagad ng dalawang gulong. Unlike nung nilorotate ko siya, na ma-maximize ko yung lahat ng gulong, so yung gastos, mas maliles ko. Ah, ganun pala. So, dapat pala, every 10,000 to 20,000 kilometer, nagpapa-tire rotate na ako, no? Oo, pwede nyo namang i-recommend yan doon sa shop ninyo na pag naka 20,000 kayo or 10 to 20,000, mag-tire rotate kayo para yun. Kasi yung mga lalo na sa mga private use na hindi masyadong gamit, nakaabutan sila ng expiry na hindi pa manipis yung gulong. Kaso, yun nga pag hindi kasi tayo nag-rotate, pwedeng sobrang nipis na nung harap mo, pero yung likod mo hindi pa. Pero yung halimbawa, yung mga SUV, o yung mga pick-up, o yung mga van, ang unang numinipis naman doon, yung likod, hindi yung harap. So, Bakit naman? kasi ang umiikot naman doon, yung likod. Ah, So, yun. Dapat nagka-tire rotate tayo para so, ma-maximize natin. so paano Kuya Shane pag 4x4 yung sasakyan mo? Normally sa 4x4 naman kasi, ang lagi pa rin umiikot dyan yung likod. Pero kung nakaset up kayo ng 4x4 palagi, di halos pantay din lang yun yung magiging upod. Ah, so hindi na natin kailangan mag-tire rotation kung halimbawa 4x4 yung sasakyan. Depende pa rin dun sa Kasi usually ang 4x4 naman, hindi naman yan dinadrive na lagi naka 4x4. Ang nangyayari dyan, laging likuran pa rin yung nakaset talaga na standard niya. So, nasa inyo pag naka 4x4 kasi ang sasakyan, may pagkakataon sa highway mabagal. Unlike nung lang siya, rear wheel drive, mas mabilis siya. Ah, so yun pala yun. Salamat Kuya Shane, may bago na naman ako natutunan. Yun. Kaya sa mga nag-DIY dyan, yun, pag-aralan nyo rin mag-tire rotate ng inyong sasakyan. By the way, ito pala, nakita nyo, nasa center siya. Umangat yung dalawa. Hindi to ideal hindi to recommended mga paps. Kumbaga, dapat dalawang jack sana. Kaso isa lang yung jack ng kotse ko ngayon. So, isa lang yung ginamit ko. So, sinenter ko siya doon sa dalawa na umangat yung dalawang Pero, ito baka mabash tayo. Hindi ideal to Okay? So, nakita nyo, nilagay ko lang sa bandang gitna para umangat yung dalawang gulong. Pero, mas ideal na both side yung jack natin. Okay? So, saan na nakakuha? So, yun. I-close ko na muna. Tapos, ibababa ko na siya. So, yun. Ganun lang. Yung pagka-tire rotate ako.